minsan, di ba, dali-dali lang ngayon mag-edit-edit. Oo, sobrang bigay-bigay dami sila ng titulo. Tapos biglang pagpunta mo ng Registry of Deeds, ha? Wala pala. Hindi pala yun. Or yun na, yung mga numero-numero. Tampered na. Oo. Paano Ba Attorney with Congresswoman Attorney Migs Nograles and Jerome Sanoy. I'm Tinkan Binay. Hello everybody, it's a happy Sunday. Welcome to Paano Ba Attorney. My name is Jerome Sanoy. And I'm Congresswoman Attorney Migs Nograles. Hello, good afternoon sa lahat. And welcome to our fifth episode sa Season 3. Yes, nagbabalik po kami on a special day dahil po medyo busy tayo, medyo tight yung schedule. But then again, hindi po namin nakakalimutan sagutin ang inyong mga legal concerns. Even if we're not doing it on live, we're still answering your questions on a daily basis dyan po sa ating messenger. Kaya naman, huwag niyo pong kaligtaan i-follow lahat po ng ating mga social media platforms. Yes, ito yung mga social media platforms namin, sa akin kay Jerome, kasi mga 1 month kami nawala, hindi kami nakapag-live, but we are always updating our pages naman. Yes, exactly. I was able to get a call yesterday from our page. He has a legal concern. So, sabi ko, si attorney ngayon nasa field siya. So, just send out your message. And of course, guys, here are our schedules na pwede niyo po kaming pakatutukan. Ito po, ipapakita namin sa screen. And there you go. We are live sa ating TikTok and Facebook every Saturday. And of course, we have special episodes on Sunday basis. That's 2 to 3 p.m. And of course, papaparinggan nyo na po kami sa Barangay 103.5 GMA Super Radio 11:25. That's every Saturday, 4 p.m. to 5 p.m. And then we upload naman lahat from Season 1 to Season 3, lahat ng episodes sa YouTube and sa Spotify. So, na-upload namin siya ng 3 p.m. every Saturday. Pero yung Spotify, pag na-upload yan, syempre you can listen to it anytime, anywhere. Pagkatapos nyo siya na-download. Ayan. Yes, there you go. And of course, alam ko na-miss nyo kami at mas na-miss po namin kayo. Kaya naman, bibigyan po natin hindi sila na-convince doon. At na-miss po namin kayo dahil eto na. We'll have a quick shoutout sa lahat nating mga viewers dito sa ating social media platforms. Ayan. Hello po sa lahat ng mga naglalaba at nanonood po ng Miss Universe ngayon. Oo nga, di ba, nag-preliminaries na. Pero, so, nagpapakita ng konti-konti. Yeah. Pero, November 17 siya doon sa US. Yes. So, ibig sabihin, early morning siya. Early morning here today. In the Philippines. So, ibig sabihin bukas or ngayon, mamayang kadlawon. Mamayang kadlawon. Inaabangan ng mga tao yun. Oo, diba? Kasi, ito yung mga lahat ng mga inaabangan ng mga babae. The LGBT family. LGBTQI plus families. At saka, diba, ito yung mga pagkatapos sa mga lahat ng mga Miss International, Miss Grand, ganyan. Ito na, Miss Universe na. Miss Universe, no? So, good luck kay Ma'am Chelsea, no? Yes, Ma'am Chelsea. Chelsea Manalo. Sana manalo ka. Sana manalo, diba? Oo. So, hello kay Abiva, kay Henna, kay si Grayo. Hello, Grayo. Happy Sunday. Grayo. First time. Oo nga, nanood siya, no? Kay Beatrix, kay Jeff. Real estate salesperson ka. Alam mo, tamang-tama, Sir Jeff, dahil today, pag-usapan natin mga real estate. Tsaka pagdating sa mga liability ng mga katulad nyo, mga real estate sales people. So, Sir Jeff, huwag mo kalimutan i-share yung live so that your other sales personnel would be able to know some legalities when it comes to sales transactions. Hello kay Lee Ryan. Ang bilis, pero sige. Yeah, from call center team. Hello Jeff. Andiyan sila sa labas. Ay, dyan pala sila. Okay, hello. And of course, I'd like to say hi sa aking mga ate friends. Hello there. Thank you for watching. And sa lahat ng mga seaman friend ko na nandyan sa barko, hello po sa inyong lahat. Magkita-kita po tayo this Saturday. Hello. Diba yung friend mo nga? Di mo nag-exam ba yun? Yeah, nasa barko na siya ngayon. Okay. Tapos sabi niya hello daw. Nagla-live siya kanina. Ay, hello.
Ayan, may gani naka-live ko sa Paabot Biyami Permi. And of course, eto na po, attorney, we have our special topic. This is very rampant because here in Davao City, particularly, there are a lot of building rising. There are condominiums anywhere. Di ko nga... Daga na kayo, no? Parang sabi ko, ay parang MOA na tong banda dito kasi marami na masyadong buildings. Ano ang MOA? Baka mga tao hindi naman nalalaman. Sorry. Sa mga Ayo, parang MOA. kung napunta po kayo, napunta po kayo sa sa Manila, parang sa likod ng mall, maraming mga buildings na may mga kondo. Parang may mga ganito na din tayong nakikita sa Davao na parang nakikita sa amin, parang BGC to. Kasi, Kay sunod-sunod na. Pero tapos sa different south, sa east ng Davao, maraming mga condo rising. And of course, hindi lamang yung mga Pinoy yung bumibili, meron ding mga low-cost, mga foreigners din. So, Pero hindi lang condos, may mga low-cost housing. Yeah, low-cost housings din po. Meron pa rin naman yung mga nagapalit na bumibili ng mga real estate or yung mga ginapalit nila after may nawala na dito sa mundong ito, di ba? So maraming mga transactions sa pagpapalit ng yuta. Minsan, di ba, kung may utang, yan pa, parang gagamitin nila pang bayad, no? So, ito ang nakita namin maraming mga katanungan. Yes. So, kinumpile-compile na mo, no, para ma-discuss natin kasi maraming mga concerns. Yes, but madaming nag-i-invest pero hindi nila alam what are the legalities behind those things. Oo. Or yung tipong, di ba, may lalapit sa'yo, bilhin mo yung Condo. I-assume. Assume mo yung condo ko. Or bilhin mo yung lupa ko. Okay siya kasi hindi namin nagagamit. Kailangan ko ng pera ngayon. Diba? Tapos parang ikaw, tutulong ka. Kung meron kang extra, gusto mo nang mag-invest sa lupa kasi nasa kesyo sa bundok, malamig, mga iba, diba? Dami bebenta dyan sa Buda. Marami kasi malamig yung lugar diba doon rights lang yung pwede mong bilhin. So, minsan nagkakagulo yung mga tao, sa akin yan hindi, rights lang yun. So, diba, marami mga ganong aspeto na, eto, at least basics. Yes, diba? basic. Matunan na to. Kasi minsan naano tayo, parang nahihibang, ano ba yung hibang na word? Parang nai-entice tayo ba? 5,000 a month lang, baka kaya ko to, ganito, ganyan. So, may mga other things na... Tapos, bilang 20 years pala yung 5,000 naman. So, kailangan din nating budgetin. So, we are going to talk about issues regarding real estate transactions. So, these are in general that we receive from our inbox. And the first question we got, attorney, is, ano daw po ba ang mga legal na hakbang para sa pag-audit ng isang real estate transaction? Alam mo yung pinakauna talaga na mga tao, nakakalimutan nila, ang titulo. The mother kasi, title. yung titulo, may mother title kasi. No, mother title talaga kung saan yan gikan. So usually OCT yan. Yung mga ngayon, TCT na lang yan. Huwag na natin guluhin ang buhay nyo. No? Ang iba kasi ang mother title. Iba yung titulo talaga. Ito na yung hawak ng isang owner to prove ownership. No? Pinakauna talaga, pag may magbebenta sa inyo ng lupa or even condominium, no? Kung developer yan, dapat yung lahat na sila talaga yung developer. Yan talaga yun. Kung lupa yan, unahin nyo muna, palihog lang, please, ang titulo. Kailangan nyo makita muna yung titulo. Bakit? Hindi pwede yung magbenta sa inyo ng yuta or ng lupa ang hindi nakalagay doon. Unless meron siyang SPA, yung Special Power of Attorney. Kasi, una-una pa lang, kung hawak niya yung titulo, hindi naman yun yung pangalan niya, flag na dapat yun sa inyo. Bakit ito yung nakapangalan? Paano kung, lolo ko yun, ganyan. Paano kung wala na pala si lolo? Kung napanood yung ibang episodes, dapat, no, nagkaroon ng mga estate yung sa mga lahat, yung mga sa inheritance natin, yung pagka-transfer, no, deed of deed of sale? Hindi. Yung EJS, extrajudicial settlement ng mga heirs. Tapos dapat yung titulo napunta na doon sa nagbebenta sa inyo. So, unang-una nyo pong tingnan talaga ang titulo. Yun yung pinaka-unang new audit. Minsan, may mga aspeto na tatanungin yung mga pag nagbabayad ng tax ng buwis. Yung sa tax, so may mga resibo naman yon, yung mga ganon. Pwede yun as part of proof of ownership. Pero ang pinaka talaga titingnan mo yung titulo. Yung pinaka titulo yun. Tapos dun sa title, no, pag nakita mo yun,
ang hirap kasi pakinggan ng mga, tingnan ng titulo. Kasi diba ang daming numero? Ang daming numbers, Northwest, license, Southwest, oo. ganyan. Diba? Yung mga degree, Geographic ganyan. something. Pero pag tinignan mo sa likod, makikita nyo kung may encumbrance ang tawag natin. Ibig sabihin, kung may nakadikit dun sa property, na may utang pala, or minsan yung nakapon, Oo, yung nakaprinda. ganon, or nasa bangko, ang daming nakasunod doon. Kasi every title, makikita mo yung mga encumbrance ang tawag doon eh. So, mamaya bibilhin mo, naku, pag napunta sa'yo, ikaw rin pala, hindi mo alam, Na-tie up pala yun doon sa utang. na may parang utang, tapos yun yung ginawang collateral. Collateral. Ngayon ko lang nalaman kasi yung titulo namin, dito lang ako nakatingin sa harap usually kasi always mga tao titingnan lang sa harap. Kasi diba, maguluhan ka na eh. Oo, kasi ang dami nakasulat diba? Parang ano mo itong mga numero? Sige, ito lang. Tingnan nyo always ang nasa, parang doon sa likod, yung may mga notes yan sa likod. Doon yung makikita kung anong mga naka-enumerate doon. Tapos, ang pagkita ba ng isang legal title attorney is yung, ano tawag doon, may seal? Yung sa ROD. Yung nakaseal siya. Yun yung pinakatunay. May certificate, oo. Pero, meron naman pag pumunta kayo sa Registry of Deeds, no? Nandun naman kasi yun. Makikita nyo kung yung nahawak nyo ay talagang pareho doon na nandun certified true copy. Oo. That's great. So, minsan, di ba, dali-dali lang ngayon mag-edit-edit. Oo, sobrang Bibigay-bigay dami sila ng titulo. Tapos biglang pagpunta mo ng Registry of Deeds, Wala pala. hindi pala yun. Or yun na, yung mga numero-numero. Tampered na. Oo. So, pinaka-basic na kailangan i-audit. ang titulo talaga. Ang titulo, tapos pag nakita mo yung titulo, kung gusto mo talaga sure na sure ka, no? Kung yung, minsan kasi, soft copy yan. Oo. Diba? Pwede mo na kasi kunin yan online eh. Ipiprint lang nila. No, pag print, so, Yun na. hindi mo alam kung edited or what. So, dapat, hingin mo yung either original na at least mahawakan mo lang or certified true copy. Yeah. For your safety as well. Ayan. Okay. Next question, attorney. Paano ba pinapangasiwaan na ang mga dispute sa pagitan ng buyer at seller sa mga real estate details? So, again, pupunta tayo dun sa title. No? May contract yan eh. Diba? May contract yan kung bibili kayo. No? Tawag din deed of conveyance. Talaga, yung broader title yan, deed of conveyance, kasi i-convey mo yan. Pero mas alam natin yan sa deed of sale, deed of donation, deed of exchange, kung ano man titulo yan. Kasi pwedeng iba-iba yan eh, mga deed of ganyan. No? Pero makikita mo talaga doon, ang basehan, di yung titulo. Always yan rule of thumb actually sa mga kontrata. Wala yan talaga sa title. Pag pumunta kayo ng court, kunyari, deed of donation daw yan, pero pag tinignan mo, hindi talaga. Pag tinignan mo, may buyer and seller, hindi donor and donee, yung mga ganon. So, wala yan sa title, guys. Nandun sa kung anong nakasulat sa kontrata. So, titingnan mo dapat kung anong babasahin mo. Maraming mga beses kasi, hindi mo na binabasa yung mga contracts, fine prints diba? eh. Ang daming sulat. Oo, ang dami. Pero, doon na nalalagyan ng something, no? Like, usually, may tax kasi yan sa every transaction, lalo na pag sale. Yeah. Ang general rule, ang seller talaga dapat ang nagbabayad ng capital gains tax, no? Kung hindi mo binasa, paano pag sinabi doon sa kontrata si buyer pala, di yung binili mo, pwede pang ikaw pa magbayad ng capital gains tax. Di, ang laki nun. 6% ata yun eh. Tapos within a year, hindi mo mabayaran, lalaki na talaga yun. Diba? So, talagang guys, pag mga ganito, especially kung malaki yung babayaran nyo, basahin yung mga kontrata. Yun yung pinakabasehan nyo. Babalik din tayo sa titulo or babalik tayo doon sa basis ng nagbebenta. So, kung yung nagbebenta, hindi siya yung nakapangalan doon sa titulo, or hindi siya yung developer kung condominium unit, or kung subdivision yon, no? Or kung low-cost housing, hindi yung nag-develop. Dapat yung kausap nyo, merong special SPA, may special power of attorney. Authorized talaga dapat siya. Marami kasing magloloko ngayon, sa totoo lang.
No, marami na presenta sa kanilang sarili na sila On to. behalf. Oo, ganyan. True. Tapos pag nakuha nila yung pera, naku, aalis na, hindi mo na mahanap kung saan. Ang dali-dali lang gumawa ng profile ngayon. Ang Exactly. dali-dali lang gumawa sa Facebook ng mga page, kumuha ka ng mga daming likes, kuno. 'Di ba? Na marami kang followers, kuno. Para legit tignan. Oo, as in maraming ganun, guys. So, lagi niyong sabihin, paano, pakita niyo bakit ka authorized. Yeah, to sell. Yung mga... Kasi sometimes meron din sa Facebook Marketplace. I'm not like bashing everybody. There are people, selling talaga na houses na ito sinesell nila. Pero it's really good din pala to tap and ask help for a particular attorney, especially yung mga assume. Oo. Kasi sometimes sinasabi, for assume 300,000. Tapos ikaw na mababayad ng monthly amortization. Tapos it's not clear to the buyer Oo. pa. Ang daming ganun sa Facebook Marketplace. Oo, Nakikita super. ko. For assume. Tapos yun nga, meron ako isang friend. Sabi niya, uy, kotse naman, 'di ba? Assume lang siya, 1,000 per month. Oh. Parang ganon. Parang, ha? Sabi ko, ha? Bakit 1,000 per month? Tapos, parang, kasi 10 years ata. 10 years to pay. Oo. So, wag kayo, 'di ba? Syempre, 'di ba, parang masasabi, uy, kotse to. Barato 1,000. lang. Pero tingnan nyo, kung 10 years kayo nagbabayad Oo, yan. lamig na. Yung sa kotse pa naman, after 5 years, wala na yan. Halos babang-baba Depreciate na yung na. depreciation yan. Tapos sira-sira na yan. I think yung 1,000 per month, malaki yung ibabayad na assume rate. Kasi yung sobrang mura ng 1,000 for a secured car. Oo. So may ganun, tapos kailangan mong bayaran din Yeah. ng bank, di ba? Parang may ganun. Tapos parang may rule na sa LTO regarding assumed cars. Anong rule na yun? Ang rule nila is dapat hindi na, alam mo yung, kasi sometimes kapag friend lang, assume mo na yan, assume mo na, kailangan mo talagang idaan mo na daw sa LTO para may transfer of ownership ng car. Kasi sometimes, Kasi makukuha mo naman agad yung Oo. kotse pagka kahit loan yun Oo. eh. Kahit naman actually sa yuta. No, pag mag-loan kayo sa bangko, bibigay naman yun agad sa inyo. Makakatira ka na doon. Yung title lang nasa bangko muna. parang hold pa lang. Oo, So kasi- once you're paid, Oo. it will be given to you. Siyempre yan, isa din issue, double sale. Yeah. Maraming double sale. No, binibenta sa'yo, tapos kukunin mo na, biglang meron palang magsasabi, uy, binenta na to sa akin 2 years ago. Maraming ganon. No? So, dapat naka-annotate na actually yan sa titulo. Yeah. Nakikita yan sa titulo. Minsan actually hindi. Kasi Verbal lang eh. hindi doon maraming problema. Nagkakaroon ng kasuhan-kasuhan at nawawala ang seller. Yeah. So, may mga ganyang issues. May boundary issues. Binenta sa'yo, okay na. Biglang mamaya-maya may papasok. Kasi babawiin. Dito sasabihin, hindi sa akin to. Oo. Magkukumpara kayo ng titulo. Naku, iba pala yung parang binili mo, nagtayo ka na doon. Yung binili mo pala, katong sa Atibangan. Exactly. So, di ba, maraming mga ganon. Well, hindi ako nag-discourage ha. Ang tuwag lang na ako karon ay mga issues na nangyayari at na tatanong sa amin, natatanong sa akin. Actually, minsan bilang abogado, minsan nagtatanong sa akin kasi marami siyang mga kaibigan na ito yung mga problema. So, ang dami-daming mga problema ngayon pagdating sa lupa. I think also, yung mga lupa na hindi ginagalaw, Oo, yung matagal na. Yeah. Yun pala, binili ng lolo nila. Hindi nila alam. Mamaya malalaman-laman na lang nila. Pag nandun na sila, meron na palang nakatira doon. Diba? So, maraming ganun klaseng mga disputes. yes, mga informant informal settlers. Ayan. Oo. Na mamaya, alam mo actually, umiikot na kasi ako sa Matina Aplaya. Tapos may issue sila doon ngayon nang papaalisin sila. Sa mga taga Matina at Playa, I think. Yeah. alam niyo to. Yesterday, we went to Coastal Road. There was like a Oo. demolition team. Oo. Dumalag ata. Oh, yes, correct. Dumalagwan. Entering Coastal Road near SM. Doon banda. But hopefully, you guys are okay there. Okay, next we have Pero mamaya, pwede natin pag-usapan. Yes, if you are from Dumalag, you jot down your questions there. Oo. Ano po daw ang mga legal na proseso para sa So ito na, nabili mo na yung yung condo, yung lupa, yung isang bahay. Ano daw ba ang mga legal process sa pag-transfer Ito na. naman ng proper title? So yan, una diba yung kontrata? Diba, deed of sale, deed of donation, deed of exchange, deed of assignment, kung ano man yung titulo nun. Yung nakasulat doon, yung
terms. Siyempre, kung magkano, kailan mo babayaran, how long, Yes. yung mga ganon. Pero, yan, una-una, pag magta-transfer, no, so kailangan mo ng TIN mo, yung tax identification number, and yun sinabi ko kanina, diba, CGT, Capital Gains Tax, kasi in any transfer, donation man na, or sale, may gain yan. Or yung donation, may kailangan bayaran na buwis dyan. Tax. Everything that we do, pag transaction, may tax. Kahit kumain nga tayo, may tax. Diba? Even may service charge. May service charge, oo. Pero may tax yan, diba? May VAT. Yes. Diba? So, lahat ng ginagawa natin may tax. Okay. So, babayaran mo yung buwis doon. Binili mo or donate mo. Pag nabayaran mo yun, sa simpleng salita, diba? Kontrata, then magbabayad ka ng tax. Pag magbayad ka ng tax, maghulat-hulat ka, antayin mo, makuha yung tinatawag natin na e-car. Electronic tax eh. So, e-car. Certificate Authorizing Registration. So, bakit Certificate Authorizing Registration? Kasi, doon na sinasabi ng BIR, okay na, bayad na lahat ng tax dyan, walang problema yung lupa, pwede mo nang i-register. Kaya, Certificate Authorizing Registration. Sinabi na ni BIR, walang problema dyan, go na. Yan yung ipapakita nyo ngayon sa Land Registration Authority, sa ROD. Kasi sila na, ika-cancel nila yung titulo nyo, no? Titulo ni buyer, ita-transfer na niya sa pangalan ni seller. Okay. Kaya, lagi nyo titingnan yung title. Kasi kung hindi pa yun yung pangalan ng nagbebenta nga sa inyo, ibig sabihin hindi nila sinundan tong proseso na to. Shortcut sila. Oo, na binigay-bigay lang yung titulo. May pinuntahan nga akong wedding, no? Pinuntahan akong wedding, tapos yung nanay ng groom, sabi, eto na yung gift ko, binigay niyo yung titulo, sa'yo na yan. So, syempre yung abogado in me, parang ako, hindi basta-basta yan. Sana, diba? Parang, sana they go to the proper na may deed of donation yan, ganyan. Kasi kung yan lang hahawakan nila, kasi gusto na daw nilang tumayo ng bahay doon. Pwede naman, diba? Pero, yung mahirapan kayo kasi nandun nakapangalan sa nanay. So, diba, yung mga ganun, guys, kasi nangyayari to, kaya ako pa nakwento, nangyayari to, binibigay lang yung titulo sa mga anak, sa mga apo. Kailangan nyo po gawin yung buong proseso dahil kun hindi nyo gagawin yun, hindi nakapangalan sa inyo, dun, magkakahirap-hirapan later within the on. long run. Especially kung wala na po yung nagbigay sa inyo. Oo. And most especially if there come a time na ikaw naman din yung gusto mong benta. Oo. Kasi ano mangyayari doon? Kahit na sa inyo na titulo, doon nag-aaway-aaway yung mga pamilya. Kung sa inyo yung titulo, nakapangalan kay Lola. Kung wala na siya, mapapasok yun sa estate. Paghahatian yun ng heirs. So, magkakasukasuhan na kayo. So, di ba? Kaya, sa mga nakikinig o sa nakikinig dito, sana may matutunan kayo ngayon na ganun pala. Na hindi lang basta-basta pag binigay na yung titulo sa'yo na yan. May proseso po, guys. May proseso. Okay. So, next. Attorney, ano daw ba ang mga legal na obligasyon naman ng isang real estate agent sa kanilang mga kliyente? So, nabili ko na, nabayaran ko na, akin na to. Ano naman ang gagawin ng mga real estate agent sa kanilang mga kliyente right after? Actually, yung mga real estate broker, sila diba broker, sila lang talaga yung middleman. Meron talagang magde-develop or meron talagang seller, meron talagang buyer. Minsan, diba busy yung mga buhay ng mga tao or yung seller, ayaw niya nalalaman kung sino talaga siya or corporation yon. So, naghahanap sila ng broker kasi si broker ang, diba, magpapangita, maghahanap ng katong buyer. No? Kaya nga may broker's fee kasi sila yung medyo na-hassle. Sila nagtrabaho maghanap ng buyer and then sila rin usually nagpo-process actually. No, kung kasama yun sa agreement ng broker at saka ni seller, sila na magpa-process ng e-car, ng paperwork, pagkatapos. Pero again, depende nga yun sa kung anong usapan ni seller at saka ni broker. Pwedeng kung benta lang, tapos titingnan mo yung kontrata, nakasulat doon kung sino ang may obligation to do the paperwork. Usually, it's part of the seller. So, si broker yan. Pero pwede rin ilagay nila si buyer na. So, si buyer ang pupunta, magbabayad ng buwis, tapos kukunin yung title, papalitan yung title sa kanya. Depende yun sa contract, no? And dun papasok si broker. Pero ang pinakauna,
Lalo, since broker, hindi naman sila ang tag-iya or may-ari ng mga properties. Always ask if they are authorized. Authorized to sell. Oo. Kasi madali lang naman din. Walang anto sa mga brokers. Kasi kahit ako, alam mo, gusto ko mag-exam sana to be a real estate broker. License. Kasi para oblikon yung mga pareho, di ba? Yung mga inaaral ng law school, para lang may added ka. Yeah. Pero ngayon, may kailangan ng 4-year course na eh. Before kasi, pwede ka mag-exam. Pwede nga. Even yung friend ko. Pero ngayon, you have to go to school. Or basta mayroon kang kailangan i-take na certain number of subjects or degree. O parang ganun na ata. So, diba, hindi naman ayoko naman bumalik ng school. Pero, yun. So, anyway, walang sa mga brokers. Maraming nagpre-pretend na sila ang may authority daw magbenta sa ganyan, ganyan, ganyan. Like, for example, caretaker. Ito, meron akong dalawa na-encounter na problema dito. Caretaker siya dun sa probinsya. Caretaker siya dun sa Utah, sa iyang amo. Tapos, since tagal-tagal na, siguro 10 years na kayo, nasa abroad man, hindi na umuwi, di kailangan ng pera ni caretaker. Gibenta niya. Ayun. Ang lupa. Wala naman siyang authority. So, umuwi na to, taga-abroad. Owner. Hala, may balay na. Oh. No, so parang paano nangyari yun? O di sinabi, ito daw yung naganito, nagbenta, yung caretaker, wala na. Wala na. Nasa admit na yung pera. Oo, so, syempre, since na-prove naman na yung owner talaga yung nandun sa abroad, yung dumating, no? Walang magagawa tong nakabili. Pero dahil may nakatayo na doon, hindi kasi pwedeng basta-basta paalisin. So, nagkasuhan pa. Ang haba-haba ng proseso. Pero yun nga, guys, kailangan nyo talaga, alamin talaga kung sino yung kausap nyo, siya yung owner. Kung hindi siya yung owner, siya ang may authority para magbenta. Yeah. Kasi there are a lot of people who are selling houses, properties even, because they get to have commissions after. Yes. Or parang, sige, gusto lang talaga nilang kumita ng pera kasi estapador sila. Yeah. Parang, sige, may commission kasi ako kapag mabenta ko to, I get 15,000 out of the exact amount of the property. But yeah, that's their source of living, but that's okay. But let's make it legal and of course, para din maging legit ka, you're able to sell other properties. At saka hindi ka pwede bumenta ng lupa na basta-basta. Maganda ba, nagsuroy-suroy ka dyan, ay, walang tag-iya dito, sige. Binibenta ko na to. Hindi mo naman alam kung kanino yan. Diba? May mga joke nga kami sa friends namin, what if i-post ko yung bahay yung sa for sale? Ganon-ganon kami. Oo, diba? Pero that's a no-no. Alright, last question. Since tapos na nabili na, may property na, we know the obligation of the real estate agent to the client. Paano naman daw po pinoprotektahan ang sarili mula sa fraud o scam sa mga real estate transactions? Balik tayo sa una ko sinabi. Anong titingnan? Ang pinakauna mo titingnan is yung contract and of course, yung mga deed of something, kung ano mga nakalaan doon. At you need to make sure that that particular broker is really certified to sell a property. Authorized. Authorized Hindi to lang sell. sa certified. Pwede naman kasi kahit hindi broker ang magbenta, kailangan. Huwag kayong makinig dito. Ito na lang. Pwede naman hindi talaga siya broker. Pwede kunwari, meron kang gustong ibenta. Sobrang busy ka, no? Ako, biglang sabi ko, okay guys, binibenta, ako na ang bahala. Binibenta ni Jerome ang bahay nila. No? Hindi naman ako broker. Pero in-authorize mo na ako. Meron in writing. Okay. Pwede yon. Hindi naman dapat broker ang talaga magbenta. Usually lang, gusto ng mga tao broker kasi yung broker may code of conduct. So, kung nangloko ka, kung broker ka, nanloko ka, you can lose your license. Pag may nagreklamo sa'yo, especially sa PRC. So, gusto rin ng mga tao broker kasi alam nila kung ano yung mga Sikot-sikot. Hindi. Kunyari, diba meron yung mga pag nagbebenta, hindi tumbok, or corner, or sunlight, or northeast, ganyan. Okay. So, alam lang ng mga brokers yung mga ganitong aspeto and mga problema, tapos yung kaya na sabihin, actually, nandito yung parang fault line, mga ganyan. So, diba, kung wala kang alam dyan, syempre, mahirapan ka explain yun. Like ako, hindi ko alam yung mga yon, no?
Pero kung broker ka, mas alam mo yung mga terms pag tinatanong na hinahanap talaga ng isang buyer. And mas marami kang connection sa mga other areas na nagbebenta. Yun lang talaga yun. But anyone can really sell as long as authorized sila in writing. Palihog lang. Mas okay in writing. No? Kasi at least makita mo talaga. Pero how about yung mga paryente-paryente lang? Yeah, pwede naman yon, no? Basta nga, bumalik ka. Ako lang, lagi ko sinasabi, palihog lang in writing. Kasi kung oral yon, di ba? Kung sinabi lang, verbally, no? Pwede ko naman i-deny, wala akong sinabi dyan, no? Na ganon. Tama. Eh, kung nagkagulo-gulo, lalo na pagdating sa presyo, no? Tama. Di ba sabihin, uy, bilhin mo na kasi, 10,000 pesos. Ayun pala, 100,000 pesos. Oo. Edi, parang magagalit na yung isa, sasabihin, sinabi ng tita mo, ganito, bakit ganyan? So, magkaaway-away na kayo. So, palihog lang. Mas okay in writing. Especially, now, when it comes to real estate transactions, meron tayo sa Civil Code ng Statute of Frauds na dapat in writing talaga when it comes to real estate. Kasi may pera yon, malalaki yung amount. And yun, so, para maiwasan din natin ang fraud. In writing na lang. In writing din ang pagbenta. Yes. Siyempre, nakakontrata. Hindi yung, okay na, sa'yo na to. At saka gawin nyo lahat ng transactions with the BIR para mapunta ang pangalan sa inyo. Yes. Ang pinaka-thing na natutunan ko is yung e-car. That only goes to show na once you pass e-car, that only means the property you obtain. Pwede mo nang i-register. Yes, pwede mo nang i-register. Hindi yan yung end, ha? Pag nakuha mo yung e-car, kasi e-car is, di ba, certificate authorizing registration lang. Pag nakuha mo yan, may iba kasi, okay na mayroon ng e-car. Hindi po. Ino-authorize lang po kayo ng gobyerno na ma-register na sa inyo ang titulo pag hindi nyo pa rin ginawa yun. I mean, it can be proof kung magkasuhan. Pero para lang hindi na tayo umabot sa point na gano'n. Diba? Isang hakbang na lang eh. Yes. Diba? Tama. I-transfer nyo na lang yung name, diba? Sa inyo. Ayan. So, thank you so much sa lahat po nag-send in ng questions and I hope we're able to answer, attorney, we're able to answer those questions. And of course, marami ako natutunan nito, guys, and I hope kayo din po, those who are wish to, purchase and obtain a property, a condominium, a house maybe, assuming a house maybe. So, basic things of owning a property is really good up until you know all of the legalities para wala kayong problema in the near future. Ayan. So, eto na. We'll be letting you see all of the people po na mga ganap ni attorney the last few days. So, let's all watch this. Ako si Janita Aguinaldo Di Ayon, usa ka beneficiary sa AKAP. Daghang salamat kay Mix Nograles. By the way, my name is Franklin P. Peralta. I would like to send my gratitude to Attorney Mix Nograles. Daghang kaayong salamat. Ako si Teresa M. Cortez. Dako kayong pasalamat ni Attorney Mix Nograles sa iyang programa sa tupad. Nga dako kay tabang sa among pamilya. Ako daw kay kong pasalamat. Salamat kayo. Thank you. Daghang salamat. Daghang kay salamat. Daghang kayo salamat. Daghang salamat. Salamat kayo kay Attorney Mix Nograles. Salamat. Daghang kayo salamat, Attorney Mix. Daghang salamat. Salamat. Daghang kayo salamat. Daghang salamat. Daghang salamat. Daghang salamat. Dako kay kong pasalamat. Salamat kayo. Dako kayo kong pasalamat. Salamat kayo. Salamat kayo. Got questions? Ask me. Paano ba, attorney? I'm thinking Winay. Yan. So, those are the Mga ganap-ganap. ganap ni attorney. Diba? Ang dami natin ganap, ang dami natin tinutulungan ngayon, ang dami natin iniikutan. And yun, gusto ko lang diba touch on kasi sabi ko, pumunta nga ako sa Matina Aplaya kahapon. Sa Matina, kung taga Davao mo, kung taga First District mo, no? Siguro, especially kung taga Matina Aplaya kayo, alam niyo siguro yung mga nangyayari doon na nagkaroon na kasi ng letter, no? Doon sa Tag-iya, doon sa area, sa Dumalag 1. Dapit sa coastal. Yeah. Na pahawaan ng mga tao because kukunin daw nila yung lupa na and all. Actually, legally speaking, pinag-usapan natin to season 1, season 2. Diba, meron tayong pinag-uusapan na case pagdating sa eviction. Yung pinapaalis ang mga tao. Kahit sino naman nandyan, kahit informal settler, hindi pwedeng basta-basta paalisin na ang tao. No? Kasi may balay. Especially may mga balay. No. Siyempre magpo-form ng final demand letter, mga ganon yung tag-iya sa yuta.
which is his right, his or her right. Pero hindi ka pwedeng paalisin lang. Pwede kayong voluntarily umalis, of course. Pag voluntarily kayo umalis, walay problema, di ba? Walay labad sa ulo sa tag-iya. Pero kung balay mo, nandyan na, dugay na, no? Tapos sabihin sa inyo, ide-demolish agad ang bahay nyo. Hindi pwede yun. Bakit? Kailangan pumunta ng court muna. Magpa-file muna yan ng case for eviction. No? So, magpa-file muna yan ng case for eviction. Ang court ang magsasabi, siya talaga yung tag-iya, alis na kayo, magkakaroon ng writ of demolition. Doon pa lang pwedeng biglang mag-demolish. Unless kayo mismo umalis dyan. Wala yung nakatira na dyan. Pwede na yon kasi wala na Wala na tao, walang ma-harm. Pero kung bahay nyo nandun, magkakaroon ng dapat gikan sa korte ng writ of demolition. Pagdating sa demolition, dapat nandyan ang local government, nandyan ang police, nandyan ang National Housing Authority. And hindi basta-basta yung demolish, ha? Dapat hanapin kayo ng relocation. Yes. Kaya na ang nahitabo sa Ecoland. Diba? Ang mga na pinaalis dyan, dapat nirelocate. Or binigyan ng amount, tantamount dun sa parang materials ata ng balay. No? So, hindi basta-basta kayong pwedeng paalisin dyan. Kasi dapat pumunta sila ng court case. So, if someone is saying to you, kaya ko tigilan yan, ganyan. Ang tag-iya lang naman ang pwede magsabi, hindi niya itutuloy yan. No? Pero kung may magsasabi, de-demolish kayo, no? Hindi pwede rin yan. Dahil kailangan nila munang mag-file ng case sa court unless voluntarily kayo umalis. So, yan yung legal process dyan. And I'm talking as a lawyer here. Yan yung proseso. Tingnan yung season 1, tingnan yung season 2. Pinag-usapan na natin ito, yung mga eviction. Yeah. And to add spice to it, no, based on our learnings from season 1 and season 2, prior na napunta na dun sa court na ano na siya, na ano talaga na, sa owner talaga to, you need to go out, guys, and evacuate the area. But before they do the demolition, I think there should be a prior notice. Like, may notice yan, 45 days, no, na notice. May writ of demolition galing sa court talaga yan. Sa korte, as in korte. Tapos 45 days notice na manghawa na mo kasi ide-demolish na. Yeah. And then sa pagdating sa demolition, nandyan nga ang local government, nandyan ang police, nandyan ang barangay. Local housing. Local housing. Maraming mga nandyan to see nga proper lahat, proper yung mga documents. And again, dapat i-relocate kayo or babayaran kayo for relocation. So hindi basta-basta yon, no? Gusto ko lang iklaro yon. Ayoko naloloko yung mga tao. At ayoko natatakot yung mga tao. No. So, hindi pwedeng basta-basta may mang-bully sa inyo at mag-demolish lang bigla-bigla. Yeah. So, if you guys are interested, especially those who are in Dumalag, you can go to the office of Congressman Attorney Migs Nograles to ask legal advices and help for you to, you know, get your things up. And here is one of our questions from our inbox. Nag-send po ang ating isang viewer for his concern. Hi, attorney. Pwede po bang maibalik ang reservation fee na binayad ko sa condo? Kasi wala akong official receipt at transfer ko directly sa broker. Hindi sa mismo sa company ng condo. Thank you po. So, ito yung reservation fee? Reservation fee. Oo. So, yung itong reservation fee, okay. Una, no, ano sabi ko about a broker? You need to, a broker are just the, ano yun, catalyst yung ano ba yung term na, nakalimutan ko yung Ang exact broker, term. di ba? Catalyst, science. Hindi. Ang broker, di ba, dapat authorized siya. Authorized. No. Si broker ang bridge lang. No. Siya lang ang magbe-bridge sa buyer, sa seller, sa developer, or sa buyer. No. Like sa mga condo. Di ba? So, kung authorized si broker magbenta, okay yon. Pero dapat authorized din siya to receive. Lahipod na. Ha? Kasi, ang, diba, special power of attorney or authority sa isang tao because hindi nga ikaw ang owner. Dapat specific, no? Or, kung in general man, no? Dapat, kung hindi authority ni broker, hindi lang para magbenta on behalf of the developer or the seller, siya din ang has authority to receive. And siya yung magbabayad. Kung wala siyang ganun, para kang nagbigay ng kwarta. Ng, di ba? For free. Na siya, wala naman akong authority.
So, kung hindi nagbigay ng official receipt, most likely, hindi niya binayaran yung reservation fee. Pwede kang mag-file sa kanya ng case, or syempre, kausapin niyo muna siya. Balik mo na lang kasi hindi mo naman binayaran. No? So, pwedeng civil case ng unjust enrichment kasi hindi naman para sa kanya yon. Unjust enrichment tawag doon. Or, kung tumakbo siya, hindi mo na siya mahanap ng estafa, criminal case. No? So, kung pwede ka pumunta doon sa developer, tapos sabihin mo, binayaran na ba yung ganyan kasi wala pa ako nakuha ang OR? Most likely sabihin na hindi. Or, pwedeng sabihin, oo, na-issue na nila yung OR, hindi lang nabigay sa'yo. So, dapat bumalik ka talaga doon sa developer, so nagbebenta. Check mo kung nabayaran na ba yun. Kasi yung reservation fee, no, yan talaga yung parang hindi na siya ilagay sa market. Wala nang ibang pwedeng bumili nun. So, usually for a certain period yun. Most of the time, depende rin yun sa pre-contract nyo, pre-sale contract nyo, ng developer or ng seller. Non-refundable yun, yung reservation. Kasi i-reserve para lang, habang nag-iisip-isip ka, hindi siya ma-open up sa to others. Kasi diba usually may mga open house, sa mga condo, or yung mga, yung units sa mall. Yeah, yung, mga stalls. Yung, ang tawag doon, yung, parang, ang tawag Stalls doon? lang ang nasa isip. Yung papakita nila kunwari, yung itsura ng condo, yung one bed, studio. Yung... Tapos doon sa mall, di ba meron na silang parang, ano ako. Kayo, alam niyo ba tawag doon? Yung parang model unit, kunwari. Showroom. Ayun, galing. O, showroom. Ayun. Kung gaano kalaki, ano yung... Or yung parang, ay, ganito pala. Yun yung pwede mong gawin sa condo diba? Oo, yung pwede mong gawin. Na pwede palang gano'n. Tapos usually, pag nakita mo ng condo, bakit parang bare? Wala, di ba? Walang kang ano-ano. Parang hindi naman ito yung nakita ko. So, ibig sabihin, kailangan magaling kayong mag-decorate. No? Pero, yun. So, minsan, pag natutuwa ka na, gusto mo na. Pero, iniisip mo pa kung kaya mo, i-reserve mo na. Lalo na yung mga magaganda, mga high floors, corner unit, mga ganun-ganun. Di ba? Pero yun, kailangan mo talaga ng OR din para official. And dun sa broker, kailangan, alamin nyo po, kung siya talaga ang may authority to pay also and receive money. Pero pwede ba si broker tumanggap ng reservation fee directly from the buyer? Oo nga, pwede naman siya tumanggap. Pero, di mo nga lang alam kung babayaran niya. Kung may, gusto ko yung sinabi mo, license to receive? Authority. Authority to receive. Lahipod ang license sa authority. Sige. Gusto ko yung, tapos natin ko yun. Kasi meron akong friend na may problem na same ng ganito. Oo. So. Dapat, may authority nga. Kung wala, pwede niya sabihin, hindi naman ako yung may authority. So yun nga, hingin mo na lang siya ulit. Sabihin mo, hindi naman pala ikaw, akala ko ikaw, ganyan. Tapos yun, kung ayaw talaga niya, ay unjust enrichment yun. Diba? Yeah. So, at the end of the day, babalik ka kay developer, babayaran mo yung reservation fee. Tapos pupunta ka kay broker, dun na kayo, kamo na maglalis. Alright, so we hope to answer that question. And I know that was so very long and very, very broad and general perhaps na natanggap natin na answers. And of course, mga legalities na pwede natin gawin at nalaman natin ngayon. So guys, we'll be back with our very short break. Imagine nagdadrive ka. Sinusundan lahat ng rules sa daanan. Biglang, isang kamote driver bumangga sa'yo. Na-injure siya? O mas malala pa, at ikaw ang sinisi sa lahat. Hinuli ka ng pulis. Kinulong ka nila. Wala kang magawa. Tapos kailangan mo pa gumastos ng legal fees na to. Pero hindi ka pa makakapagtrabaho the next day. So, nawalan ka pa ng pera. Ikaw na nga ang binangga. Ikaw pa ang makukulong. Tama ba to? Siyempre, hindi. Pero, ganyan ang batas natin. Hindi ka naniniwala? Nangyari nito sa Skyway 3 noong March. May isang motorcycle driver nagdadrive na
ng 80 kph at binangga niya yung truck. Yung hinuli dito, yung truck driver. Isa pa, nangyari to last April sa SRP sa Cebu. May isang motor na nag-counterflow, bumangga sa island at tumilapon sa harap ng truck. So, siya at ang backrider niya. At dahil dito, hinuli yung truck driver. And it's happened way too many times before. Sa tingin ko, mali ito at dapat na ito baguhin. Kaya sinulat namin ni Congressman Chino Almario ang Anti-Kamote Driver Bill, House Bill 10679, aka the Defensive Driving Bill. Hopefully, pag napasa to into law, hindi ka basta-basta huliin ng pulis kung may pakita kang ebidensya. Ebidensya na hindi mo kasalanan ito. So, pwede mo na ipakita ang dashcam video, CCTV footage, or kahit isang video ng witness na nakakita nito para mapatunayan na inosente ka. Alam kong marami sa inyo natatakot na mangyari to sa inyo kahit maingat kayo mag-drive. Hopefully, tulungan nyo kami, tulungan kayo. Sabihin nyo sa inyong mga congressman na kailangan natin to. Sabihin ito sa mga comment section ng kanilang social media pages para maraming magsuporta dito. You want to be a lawyer? Then let me tell you of a story of a medyo overachieving Pinay. That's me. As a child, I've always wanted to char. We don't want to go that far. 2012, New York City. After 4 years of college, while working at the law school library and volunteering at different non-profit organizations, I graduated with a dual degree from Fordham University. My courses, political science and economics. Yay! Anong yay, Attorney Migs? We've only just begun. Naturally, I moved back to the Philippines to help out our family business. And yung sweldo ko doon, yung nagpaaral sa akin for school. Got my Juris Doctor or law degree with thesis plus my MBA or Master's in Business Administration. Yet at the same time. Why? Ewan ko. Baka kasi ayoko magka-jowa. Kidding. It's because I joined the 5-year program of the LSU FEU Joint Consortium Program where you finish in 5 years your JD and MBA degree. Dahil Lasal yon at Atenista yung tatay ko, he did not like it at all. So, sabi niya sa akin, the only time I will ever step foot in Lasal is if I go up the stage and pin your valedictory medal. Bet! So this was my schedule from Mondays to Fridays. 7 a.m. to 5 p.m. I would be in the library or in a coffee shop. Then 6 p.m. to 9 p.m. that would be my law classes. And on weekends, yun naman yung mga MBA classes ko. In and out of coffee shop, reading my coda, reading the cases in the original text, handwriting my notes, and making my own digest, and then reading the books. And on weekends, after my morning classes, I would do the family business work. Or sometimes, I would volunteer to teach kids in Makati. And this is why I believe I should be your next Miss Universe. Char lang yun. And during my 3rd year, I was fortunate enough that I was taking my law and business electives abroad. It's only me from the school, alone in another country, places like Paris, London, and Hogwarts. Char lang, no, it was Oxford. Pero kung titingnan mo yung place, actually mukha talaga siyang Hogwarts. Kulang na lang talaga yung sorting hat. Reality hit after 6 months and kinailangan ko nang bumalik ng Pilipinas. But on my last year of law school, during the weekends, I volunteered at VLC Law Review Center so that I could help barristers. Syempre, kailangan mo ng good karma. But really, it was so I could have the benefit of sitting in during the lectures to the barristers. Why did I do this? Kasi advanced tayo mag-isip! Because you know what they say, first day of law school is the first day of your bar review. Guys, legit tip to. Baliw man siguro to si Attorney Migs. Uy, I know, right? How did I not go insane? I made time for family and made sure I was surrounded by a lot of cute things. Dahil nga walang cute boys, cute things na lang tayo magsisettle, di ba? At dahil super chipang ako at napaka-kuripot, I would bring my own baon para makatipid tayo. At dahil sporty tayo, on the treadmill, I would actually run while listening to the downloadable audio Kodal. Kung ayaw ko naman tumakbo, I would be in the stationary bike and still have my Kodal or my notes with me. And thesis season game. My thesis was about sari-sari stores and how we can legally strengthen them and protect them and give them more benefits so that it could be beneficial to our economy. What a nerd. Currently, I'm actually using that thesis to craft the bill which I plan to file here in Congress. Dami kong chika, no? Pero hindi pa rin tayo tapos. When it was finally over, time for vacation! We went to Portugal. O, chochal, no? Pero vacay ba talaga or pilgrimage? We went to the Sanctuary of Fatima as this place is actually a holy site where 3 children were visited by the apparition of our Virgin Mary. Tradition dito, if you really, really, really want something, then you not only just really, really pray hard. You have to kneel down and on your knees, you have to go through the entire plate. And since my dad couldn't kneel because, you know,
of his old age, he instead held my hand while I was doing it. 1 plus 1 kasi kami palagi, guys. Favorite kasi ako. Just kidding, no. Really. Totoo yun. Favorite ako. The whole family prayed, but mostly I think he really prayed that I will really do well in the bar exam. Secretly, I included in my prayer that I would top my class. Kasi nga, I really wanted him to be there in my graduation sa Lasal. Ding, ding, ding! Prayers granted. School announced that I was top of my class. Ba? Sobrang happy ni ate girl. And then I was. Some of my classmates, yung ibang part ng top 5, just couldn't believe it. Why is she top of her class when her grades were even higher? Excuse me, your grades were not higher, ha? Kayo kasi, you kept comparing grades, nagyayabangan sa isa't isa for everyone to know while I just kept silent. Di mo naman kasi kailangan magyabang kung feeling mo deserve mo talaga, diba? Meron pa silang hirit na ganito. Ano yung nagawa yun? Eh, diba she kept going out, she kept traveling, so how is it even possible that she got high grades and became top of her class? Their logical explanation for this whole thing, binili ko raw yung school. Wow, ha? Meron pa silang pa-petition that the entire class signed kuno so that they can recompute everyone's grades and show everyone my grade. Please, this does not only show bitterness but also utmost disrespect sa school natin. The story does not end there, so listen ka pa. When I did my valedictory speech, these mean girls and their friends walked out in protest. Talk about classy. Syempre, during that time, sobrang sakit and gusto kong umiyak nun. But then, it dawned on me that the only person I really wanted to be there was there. My dad, of course. And sige na nga, include na rin natin ang other members of my family. Pero hindi pa nagtatapos dyan ang MMK story ko, so listen ka pa more. Kaya unlike the ordinary barristers during that time, I was not in and out of a coffee shop or at home. I was actually studying in the hospital room. After graduation, my dad got really sick, so the last time that he got to walk was when he walked up that stage during the day of my graduation. And honestly, at that point, I kept asking myself every day, should I still go on or should I just take the bar next year? Pero pala ba ng ate girl nyo, no? Don't feel too sad because in between those moments, we had very light moments with the family. So months passed and the bar weekend finally came. I had the best support system with me. I had my Delton sisters and my SOR BFF who stayed with me every night. And on the last weekend of the bar exams, when I walked out the gates of UST, my 2 brothers were there to see me. So we celebrated on the streets like a typical barrister tradition. The worst was finally over. Well, exam-wise at least. Dad was happy and then we had to wait. The waiting period is the hardest part when it comes to the bar exam. Then came the day that the results of the bar will be released. 2019, May 3rd. They usually release the bar results mga 12 noon, and because sobrang kulba and baba ko noon, I decided to go to the chapel in the hospital. Yes, we were back in the hospital and I went to the 12 noon mass. Because I didn't want to see the results right away, I actually really left my phone inside the hospital room. After my last prayer and reflect, I decided to let go and let God and just went back up to the hospital room. And when I did, the first thing that I heard when I opened the door, attorney! My dad was actually the one who told me that I passed the bar by calling me an attorney. Everyone was happy, everyone was in tears, everyone celebrated. But then, I was a little sad because I challenged my dad na since number 2 lang siya, number 1 ako. Kaya I sat down beside him and said, sorry dad, I didn't top the bar. But he told me to just be grateful and be very thankful because maraming mga tao that day na umiiyak dahil hindi sila pumasa ng bar. So we had a good 1-hour talk where he gave me his bilins, life lessons, kwentuhan, all the memories, etc. And then my dad had his first flatline. That was something that left me speechless. And looking back, you know, that 1 hour is something that I will always cherish forever. So he was resuscitated several times in the ICU, but only one person can take that much, right? 2019, May 4th. The day my dad passed away while my siblings were holding his hand and I was by his forehead. That's when I felt everything all at once. Grief, the stress, the bullying, the elections that happened where I had my first loss, and the whole hospital in and out experience. And so the story was really this. My dad stayed strong and held out as much as he can just to see his little girl pass the bar. So although the people who are taking the bar in the next few days won't
probably see that. I just want to wish you all good luck and Godspeed. I was able to do that amidst all the things na pinagdaanan ko. Kaya nyo rin yan! And just know that whatever happens, you've made your parents, your family, lalo na, yourself, very, very, very proud. Well, I know I made my dad proud. Tiwala lang. This is Congresswoman Attorney Migs Nograles. Amping kanunay. So, nangyayari to sa Pilipinas because AFAMs or foreigners cannot own land here in the Philippines. Section 7, Article 12 of the Philippine Constitution. So, dahil dito, ano ba yung loophole na ginagamit ng mga foreigners? Usually, yung mga madly in love sa mga Pinoy will buy property under their partner's name. Pero, may smarter legal ways to own land here. 1. Pwede sila mag-purchase ng condominium as long as yung foreign ownership ng building ay hindi lalampas sa 40%. 2. AFAMs can actually inherit land basta sila yung legal heir ng Filipino. 3. AFAM investors can actually rent land for 50 years from a Filipino owner and renewable siya for another 25 years. Investors Lease Act. 4. A FAM can make a corporation with a Filipino citizen. Pero, itong corporation na to has to be 60% Filipino-owned. So, bakit nga ba bawal yung mga foreigners to own land here in the Philippines? Well, that's a video for another day. Babae ka ba, iniisip mo pumasok ng Philippine military? Under our laws, protektado ka. All thanks to Women in Development and Nation Building Act, RA 7192. This act ensures na lahat ng mga babae dapat kasama sa lahat ng efforts ng bansa natin, including the military. Meaning, dapat may mga opportunities available sa ating mga babae. And fast forward to today, yung Philippine military may rules and regulations na dapat may equal treatment sa lahat ng mga babae. Equal opportunity policy. Syempre, to eliminate discrimination and ensure fair treatment to all members of the military. Gender development program to promote equality. Address gender issues at palakasin ng mga babae sa loob ng military. Maternity and paternity leave policy. Syempre, kailangan ng maternity leave benefits sa lahat mga women personnel. And syempre, dahil equal tayo, paternity leave na rin para sa mga lalaki. Training and education programs. Ang aim nito, improve understanding and give respect to gender differences, and of course, to promote a culture of inclusivity. Health and wellness program. Syempre, may health and wellness program specific to women needs. So, kasama dito ang reproductive health services and support for breastfeeding mothers. Career development and promotion policy. Syempre, kailangan bigyan ng career development and advancement ang women in the military. Kasi nga, kailangan ng equal opportunity sa mga babae when it comes to training, promotion, assignments, and recruitment. And of course, the anti-sexual harassment policy. Buto nilang sobrang strict nila dito because it's considered a serious offense in the AFP. So, meron silang mga ways for reporting and addressing the complaint. Yay! So, girl, if you're thinking of joining the military, why not? Because you're covered by the law. Balak daw ng dating Miss U President na si Paula Sugar demanda sa Thai courts itong may-ari na si Anja Krachusatif dahil sa kanyang mga false allegations sa kanya tungkol sa corruption. So, paano kung sa Pilipinas nangyari itong mga allegations na to instead of Thailand? Since ginawa itong mga allegations online, ito ay mahuhulog sa sinasabi nating cyber libel. Article 353 of the Revised Penal Code and the Cybercrime Prevention Act. So, ano bang mga elements ang kailangan para maging cyber libel ang isang krimen? May false, peke, misinformation na sinasabi tungkol sa isang tao na nakakasira ng reputation niya, tapos na-publish pa siya online na nakita at accessible sa mga tao. Plus, remember this, kahit hindi nandun yung pangalan mo, but identifiable na ikaw ang sinasabi ng taong naninira sa'yo, as in, alam ng tao na nakakita ng post yun na ikaw talaga yung tinutukoy dun sa post na yun, edi counted na to as libel. At anong makukuha mo kapag ikaw ay manalo sa kaso ng cyber libel? Well, pwede nang makulong yung kontrabida sa buhay mo from 6 years and 1 day to 12 years. Or maaaring makauwi ka ng fine from 40,000 pesos to 1.5 million pesos! Well, depende yan sa kung gaano kagrabe yung allegation sa'yo at yung court yung magdedetermine ito. Kaya, if it's not a fact, shut up! Nahuli ko ng bababae si Mr. And as a woman, hindi ko raw siya pwedeng kasuhan ng adultery. It's true. Hindi. Hindi talaga pwede, girl. Why? Dahil ayon sa batas natin, si Mrs. at ang kanyang jowa or kabet lang ang pwedeng kasuhan ng adultery. So it's a 1+1 thing, girl. Attorney, parang hindi naman nata fair yan. Masakit. Unfair. But, ganyan talaga yung batas, guys. We have to follow it. Kahit unfair, kahit ayaw natin, love will not save you this time. But wait! Dahil as a woman and syempre, hurt ka. Don't worry. May solusyon tayo dyan. Pwede mong kasuhan ng concubinage! Yay! And what is concubinage? First, kapag si Mr. ay may mistress or kabit, na obviously, hindi niya asawa. Kapag binahay pa niya na
Kakapal, no? And ang importante, they're having sex under scandalous circumstances. Ako. So dahil galit ka, pwede mo na siyang pakulong from 6 months to 4 years. At syempre, para hindi mo masampal or whatever na lang kung anong pwede mo magawa para makulong ka dun sa babaeng napakatsaka, pwede mo siyang ipatapon. Literally. As in, ipaalis mo siya at ang tawag dito ay destierro. Don't believe me? Look at Article 344 of the Revised Penal Code. Nagfile si Bea Alonzo ng cyber libel complaint against showbiz columnist Ogie Diaz at yung co-host niya. Ano kayang mangyayari? Teka muna, ano nga ba tong cyber libel? Ano naman yung libel? Itong libel, Beth, basically at any time, pwedeng may naninira sa'yo, nagsasabi ng kung ano-ano in public para masira reputation mo. Public ha. So, ibig sabihin, hindi lang isang taong nakarinig. Plus, kahit hindi na siya uso ngayon, ito yung harap-harapan na communication. Pero, pwede rin itong mga sulat, mga print, mga sign, mga pictures, or even videos, or anything similar to that. Article 353, 355 of the Revised Penal Code. Pero, may twist to, guys! Sa Pilipinas Maritime Cybercrime Prevention Act of 2012. This means, kapag libelous ang ginawa mo at ginamit mo ang electronic means, mas mabigat ang penalty mo! Let me illustrate. Kung traditional libel, like yung sinabi ko earlier, yung offender magbabayad ng fine from 40,000 pesos to 1.2 million pesos. And, or makukulong siya from 6 months and a day to 4 years and 2 months! But dahil nga sa Cybercrime Prevention Act of 2012, may 1 degree higher penalty ka pag ginawa mo siyang online or through electronic means. So si offender, level up ang babayaran niya. This means na yung fine niya magsa-start from 40,000 pesos up to 1.5 million pesos! And, or, makukulong na siya from 4 years and 2 months to 8 years. Plus, pwede pang magdagdag ng additional damages. Tapos, isama na rin natin sa showcase na pwede magkaroon ng forfeiture of assets na ginamit niya. Meaning, i-confiscate yung mga bagay-bagay na ginamit mo. But then, at the end of the day, ang court ang may final say. Kaya mga best, wag na lang kayo manira ng taong lalo na kung walang basehan. Gano'n ba katagal ang maternity leave dito sa Pilipinas? A. 98 days. B. 30 days. C. 105 days. Ang tamang sagot ay C. 105 days ang bayad na leave. But, may option ka pa na 30 days unpaid leave. Ang ibig sabihin nito, may additional kang 30 days na pwede kang hindi magtrabaho at hindi ka tatanggalin. Well, kung nag-file ka ng leave at hindi ka awol. Plus, may option pa na 7 days na ilipat sa tatay yung leave mo. At lahat ito nakalatag sa RA 11210 or the Expanded Maternity Leave Law. So, bakit ba ginawa yung batas na to? Syempre, ang mga mommies para magkaroon ng mas marami pang time sa kanilang bagong pinanganak na sanggo. And, mas marami pang oras para magpahinga pagkatapos manganak. And of course, para mas ma-promote pa ang breastfeeding. At syempre, para masigurado na hindi na-discriminate ang babae just because buntis sila or nanganak. Pero compare natin, gaano ba katagal ang maternity leave sa ating mga Asian neighbor? Sa Indonesia, 3 buwan ang kanilang maternity leave. Sa Thailand naman, 98 days ang kanilang paid leave. Sa Vietnam, 6 months. Singapore has 16 weeks. Sa Japan naman, 14 weeks ang paid leave and then 1 year unpaid leave. South Korea, 90 days. China, 98 days. India, 26 weeks. At ang pinakamahaba sa mundo, 480 days in Sweden, tapos pwede pang i-share ng mag-asawa yun. Kung manalo ka ng gold medal sa Olympics, may dagdag ka pang prizes from the Philippines. Totoo ba? Oo. So last weekend, dapat alam mo na nanalo si Philippine gymnast Carlos Yulo ng 2 gold medal. At ayon sa batas natin, makakatanggap siya ng 10 million pesos mula sa Philippine Sports Commission. Tapos, para sa mga silver medalists, 5 million pesos. And 2 million pesos para sa bronze medalists, RA 90699. At dahil gold medalist si Carlos Yulo, may additional 3 million pesos from the House of Representatives. Private businesses will also be giving fully furnished 2-bedroom unit to McKinley Hill from Mega World. Plus 3 million pesos in cash. 5 million pesos from the International Container Terminal Services Inc. Kasama na dito ang ibang athletes tulad ni EJ Obiana, Don Cabang, and Lauren Hoffman. And ang silver and bronze medalists makakakuha ng smaller amount. Lifetime free buffet sa Viking. Lifetime free food and drinks from Tipsy Pig. Lifetime free engineering design from Nexa Engineering. Free furniture worth 100,000 pesos from Apollo Home Depot. Lifetime double box from Bok Korean Fried Chicken. Lifetime free meals from JT's Kalayaan. Free franchise from Don Macchiatos. Lifetime free gastrointestinal and colonoscopy consults from Pinoy Gastro. Kaya sa lahat ng ating Philippine athletes who represented us in the Olympics this year, maraming salamat po. We are so proud of sobrang tinaas nyo ang bandila ng Pilipinas. Pero may tanong ako, itong makukuha ba nila enough to recover all the costs that they spent throughout the years of training? Do they even get retirement benefits? That's a video for another day. A bill to help former, current, and even future Olympians. Serious? Illegal detention. Ano yan? Ito ang formal name ng kidnapping. Para masabing serious, illegal detention to, dapat tumagal ang detention as in alam ng tao na hindi siya free to leave at any time na gusto niya ng more than 3 days. Oh, pinamukha ng ginawa ang kidnapping ng mga taga-gobyerno. Or kaya, itong nag-kidnap nagkaroon ng serious physical injuries. Or worse, binigyan ng death threat.
threat. Or kaya, minor yung kinidnap. Nako! But take note, itong huli, pag minor yung nakidnap, is not applicable kapag yung nagkidnap ay yung magulang, isang babae, or kaya public officer. At ano naman yung penalty for this crime? Imprisonment yan! From 20 years and 1 day to 40 years! Tapos, ang malala pa dito, hindi sila pwede magkaroon ng parole. Hindi yung mga parole nakikita natin pag Christmas, ha? Ito yung hindi sila makakalaya more than their imprisonment term. Dahil, reklusyon perpetua ang parusa nito! Nagbabagang balita, isang viral sports car kinumpiska ng Bureau of Customs. Pero teka, bakit nga ba? Because allegedly pinaghihinalaan na smuggled daw ang sports car na to. Pero kung mayaman ka na, bakit mo pa kailangan bumili ng isang smuggled sports car? Dahil dito sa Pilipinas, malaki ang binabayad pagdating sa import taxes. Lalo na pagdating sa mga sasakyan. Imported vehicles have 40% custom duty, 10% VAT, at ad valorem tax from 15% to 100% depending on the piston displacement. So simply put, syempre gusto na makakuha na isang luxury car na mas mura ang bayad. Pero ano nga ba ang batas na nilalabag nila? Well, syempre, hindi pwedeng bumili ka ng isang smuggled item dito sa Pilipinas. And what are considered smuggled items? 1. Pag hindi dumaan sa customs officer. 2. Isang bagay na natagpuan dun sa baggage ng isang taong dumating dito sa Pilipinas at hindi niya dineclare sa customs. 3. Of course, yung mga may peking dokumento. So, anong mangyayari kapag nalaman na isang bagay ay smuggled? Kukunin to or confiscate ng BOC! Customs Moderation and Tariff Act, CMTA, RA 10863, Section 1113. And what happens to these smuggled items once it's seized? May tatlong choice ang BOC. 1. Donate it to the government for their official use. 2. Ibenta ang item sa isang public auction. 3. Itapon or sirain na to. And what happens to the person who smuggled that item? Depende to sa halaga ng item. Dahil ang kotse nito ay worth 165 million pesos! Then makukulong na siya from 12 years and 1 day to 20 years! Or magbabayad siya ng multa worth 15 million to 50 million pesos! So sa inyong mga nag-iisip mag-smuggle dyan, wag na lang. Kung SAid ka ng supervisor mo, kailangan talaga gumawa ng action yung kumpanya. Tama or mali? Tama! Obligado mga employers protektahan ng kanilang mga empleyado pag sila ay naging biktima ng SA sa trabaho. Section 4B, RA 7877 or the Anti-Sexual Harassment Act. Ayon sa batas na to, employers should make rules and let the employees know. Kailangan din nila makinig sa mga biktima ng SA at pigilin na mangyari ito. Kailangan din gumawa ng kodi para maimbestigahan na itong mga reklamo na to. At anong mangyayari pag hindi sinundan ng kampanya? Naku, lagot sila. This happened in the case of Buban versus De La Peña. Dito sa kasong to, itong si Buban ay isang customer care senior specialist. And one day, biglang hindi gumana yung headset niya. So sinabi niya dun sa team leader niya, si De La Peña. Sinabihan siya, pumunta daw ng storage room para kunin yung bagong headset. Pero instead na makalabas siya with a new headset, lumabas siya ng kwarto ng SH. Hinapkap ng supervisor ang kanyang bewang, tapos hinipuan pa siya. Buti na lang malakas siya, nakawala siya, at nakalabas pa siya ng kwarto. At since single mother siya at hindi niya afford mawalan ng trabaho, edi nagreklamo siya sa HR nila. Pero walang nangyari. So, naturally, kinasuhan niya yung kampanya. At umabot sa Supreme Court to. At sinabi ng Supreme Court, pagdating sa sexual harassment case at yung employer hindi nila ginawa yung protective measures nila to protect the victim, solidary liability ang mahuhulog sa employer. Ang ibig sabihin nito, kung hindi gumawa ng paraan ng HR para protektahan itong victim na to, malalagot ang kumpanya. Ang ending, nakawi siya with monetary damages of 100,000 pesos! Exemplary damages ng 50,000 pesos! Plus, may back pay of 3 days worth salary na winenhold sa kanya ng kampanya. Kaya sa mga employers, alagaan niyo yung mga empleyado niyo and protect them. Mga Marites, watch out! Dahil pwede ka nang makulong! Ay, true ka dyan, sis! Pag ikaw ay nagkwento sa iba or nagkalat ng chismis para mang-intriga, either na naa siya'y sala or crime, or isang depekto, or worse, na nang-intriga ka na gumawa daw siya ng isang krimen, or may nakarinig ng chika minute mo as in just one person, it will be considered made publicly and not privately talked about. And this is a very, very, very important element of this crime. At ito pa, kahit the person is alive or even unalive. Grabe, kahit yung unalive, pinatulan mo pa, let them rest in peace. At nang dahil sa chismis mo, nasira itong reputation ng napakakawawang tao. At sinadya mo pang gawin ha, as in this was not even a joke at all. Then, pwede mo na makulong si Marites until 30 days. Or, makakakuha ka pa ng multang worth 20,000 pesos! Yay! If not so serious yung chismis mo. But, if serious and insulting, then mapapakulong mo na siya up to 6 months. Don't believe me? It's called slander under Article 358 of the Revised Penal Code. Uy, dali kang
group chat nyo. Kuya Juan, your friend turned enemy or jowa turned ex posted screenshots of your private conversations online. Legal ba to? Hindi. Once na-share online ang screenshot ng conversations mo, as in publicly for the whole world to see, at nakita ang personal information mo including pangalan mo, profile picture mo, medical records, school records, IDs, or kahit wala ang name or pic mo pero malalaman talaga na ikaw ang chikadora dun sa screenshot na yun. Violation yarn of the DPA, the Data Privacy Act of 2012, RA 10173, for the unauthorized processing of personal or sensitive information. So, pakulong mo na yung traidor na yan from 1 to 3 years. Or, kumuha ka ng multa worth 500,000 to 2 million pesos! Yay! Pero mga marites, may mga loopholes dito sa batas na to. Kung hindi kayo identifiable sa screenshot, no name, no profile picture, or kahit nandun but it's blurred, kahit nakita na ng buong mundo ang conversation mo, even if you were bashing someone at lumabas na yung totoong ugali mo, legal naman to. Wala kayong kaso. But actually, marami pang mga exceptions and violations under the DPA. But, well, that's a video for another day. Notaryo ni Alice Guo, bakit mo naman ginawa yun? Kahit Department of Justice gusto ko nang habulin. So, ano nga ba mangyayari sa notaryo ni Alice Guo? As in yung nag-notarize ng counter affidavit niya sa panahon na wala siya dito sa Pilipinas. Paano nangyari yun? Ano yun? Teleport? Wow! So, if you've been hiding under a rock at hindi mo alam yung mga nangyayari, may nagnotaryo sa counter affidavit ni Alice Guo, as in lahat ng mga sinabi doon na depensa niya, habang wala si Alice Guo dito sa Pilipinas. And sinabi na notary public na yon na lahat naman ang kasabi doon sa counter affidavit ay totoo. At sinabi niya at ginawa niya sa harapan ng notary public na yon. True ba? Since nalaman nga na wala siya sa Pilipinas sa panahon na yun, ano ngayon ang legal implications nito? E di fail na yung counter affidavit niya, as in lahat ng mga nakasulat doon, wala na. So, lahat ng depensa niya doon, considered gone. Meaning yan, edi pwede na makahanap ng probable cause sa mga kaso niya. So, pwedeng tuloy-tuloy na to sa korte. At sa abogado naman na to, attorney, pwede ka na magkaroon ng criminal or administrative liabilities. Especially under 171 of the RPC, na may falsification claims ka dito. Dahil sa paggagawa mong notaryo na mali naman at hindi totoo. At pwede ka makulong from 6 years and 1 day to 12 years. Nakakaloka. Sana hindi totoo to, pero kung totoo, kawawa ka naman, attorney. Sayang naman lahat ng mga panahon at years ng practice mo. Pag-abot mo ng 60 years old dito sa Pilipinas, ituturing ka ng senior citizen at makakakuha ka na ng benefit. Ito makukuha mong benefits na pwede mong asahan. RA 9994. 20% discount sa may establishment like restaurants, sinihan, at public transportation. Plus, may exemption pa sa VAT in applicable cases. May libre ka pang 1,000 monthly stipend. So, parang allowance mo na rin yun. Libreng vaccines para sa flu at pneumonia. Libreng medical and dental services sa mga government facilities. May priority lane ka pa sa mga establishment. Covered ka pa sa healthcare. RA 10645 sa mandatory PhilHealth coverage. May 5% discount pa sa water and electricity bill. But, dapat na sa pangalan mo yung bill, ha? At hindi lalampas ang 100 kilowatts per hour sa kuryente and 30 cubic meters sa tubig. May discount pa sa training and educational program. 5% discount sa grocery. But, dapat 1,300 per week yung gastos mo. At, dapat at least 4 kinds of basic necessities and prime commodities ang binili mo. Like tinapay, cooking oil, itlog, at gatas. And, depending on your city, pwedeng magbigay ang LGU ng specific discounts for senior citizens. Tapos kung minimum wage earner ka pa, wala kang income tax. Retirement benefits apply also for SSS, GSIS, and Pag-ibig. 20% discount pa sa funeral services for your family. Pero sana matagal-tagal pa bago mo isipin yun. So, I guess there's something to look forward to when you turn 60. Rosmar and Rendon, persona non grata entire Palawan? Ops, teka lang. Legal nga ba itong ginawa nila? Can an LGU actually declare someone to be persona non grata? First, ano nga ba itong persona non grata? Latin term yan, sis, social. And it means unwelcome person. Pero, kaya nga ba ng isang LGU prevent ang isang tao pumunta doon? Ayon sa batas natin sa jurisprudence and of course sa DILG opinion, an LGU can declare a person a persona non grata through an ordinance or a resolution. Teka, ano bang pinagkaiba ng resolution siya ng ordinance? An ordinance is like a local law, meaning kailangan dumaan ng 3 readings ito. Ang resolution naman, expression of a sentiment, meaning feelings mo lang to. And hindi to magiging legally binding kapag meron ibang batas na tatamaan at right ng isang tao na tatamaan pag ginawa mo to. Bakit? Because we have our own rights too, especially our constitutional rights. Parang our right to freely travel. So, kung may isang declaration that will inhibit a person or impede their constitutional rights to travel or to live or to go to some place, maaari ha, hindi legally binding itong mga ganitong klaseng resolution. Kasi nga, based on sa DILG opinion, kung may mga ibang batas na mga constitutional rights na matatamaan mo, Duralex, Sedlex, pwedeng mahirap
be obeying law, but it is still the law, so we have to obey. So, kung keme-keme lang nga to, and you feel that your right has been violated, then file an appeal. But then again, follow the law. Don't hurt people's feelings kasi. Mag-ingat sa mga sinasabi nyo. Kasi minsan, pwedeng feelings versus feelings ang kaso. May viral video na kumakalat na isang student ay pinalo na isang teacher. Ano ba yung sinasabi ng batas tungkol dito? Ayon sa family code natin, may parental authority isang teacher to discipline a student. Pero teka, bawal itong corporal punishment. Physical harm, as in pinapalo yung student. Pwede ning mahulog to sa verbal abuse, as in may mga masasakit na pananalita. Kasama na rin dito ang pag-i-intimidate or banda na mananakit or pagmumura, pag-iinsulto, at ang panlalait sa bata. Ay, DepEd Child Protection Policy. So, paano pag ganito yung nangyari? As a parent, dapat i-document mo. As in, ano nangyari, saan, kailan, at gaano kadalas nangyayari to. Plus, it will help kung itry mo rin hagilapad ng mga kwento ng ibang student para marami tayong mga pieces of evidence ma-present sa school. At pag nakuha mo yon, syempre, kakausapin mo na ang school. Para malaman ano talaga nangyayari, ang DepEd Division Office will create a fact-finding investigation. At pag na-verify meron talaga man nangyayari, then the Regional Office of DepEd should create now a formal investigation on this matter. Kung hindi pa rin satisfied, pwedeng iakyat sa Secretary of Education. Kung hindi pa rin, pwedeng iakyat sa Civil Service Commission. Pag wala pa rin mangyari, pwedeng iapil ito sa Court of Appeals. Teka, ano mangyayari sa teacher? Depende yun sa act at sa circumstances sa gravity na nangyari. Kung simple misconduct, ang penalty ng first offense, pwedeng 1 month and 1 day to 6 months in suspension. Ang penalty sa second offense, matatanggal ka na sa trabaho. Kung grave misconduct naman, sa first offense pa lang, dismissal na ang penalty mo. But, syempre, nakakaloka yung mga ganito, but always remember, may proseso lahat to para fair to sa lahat. Alright, we're back. So, guys, maraming salamat po. Sa lahat ng mga may katanungan, pwedeng i-send nyo na lang yung questions or comment here. Magla-live ako within the week. Ngayon lang, guys, Sunday, kailangan ko magdasal. Kailangan ko pumunta ng mass ngayon at naghahabol ako ng oras kasi sunod-sunod yung schedule. Special episode to kasi nga sobrang busy naman lahat ng mga tao, daming mga events. Pero ayaw ko balaka kasi sasagutin ko yung mga katanungan nyo or I will do a TikTok on it or short video or magla-live ako ulit on my own sometime this week. Again, follow all our social media pages para po malaman nyo mga updates sa kaganapan natin and also other topics na baka curious kayo, gusto nyo malaman, pero nagawan pala natin ng short video. Yes. So thank you so much. Don't forget to send in all of your questions sa comment section in our inbox. We'll not be keeping you waiting. Thank you so much to our technical director team. And of course, this has been Jerome Reyesano. And of course, thank you, teka lang, sa Lady Boss. Lady Boss, thank you so much, Miss Mikay. Oh my God, thank you so much. Galing ako sa Lady Boss kasi nagpatanggal ako ng na singit ko dun sa schedule ko. No, parang bilis nga nila, mga 30 minutes lang kasi wala talaga akong oras. Pero thank you, Lady Boss, also for keeping us always glowing again. And fresh. This is Jerome Reyesano. And this Congressman Attorney Migs Nograles. Always remember, Amping Kanunay. Bye, guys. Questions? Ask me. Paano ba, Attorney? With Congresswoman Attorney Migs Nograles and Jerome Sanoy. Amping Kanunay.